Nagbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang ating mga panauhin ngayong gabi na sina Chairperson Ethel Rosales and of course si UP Dean Julkipli Wadi. Tito Jo, kanina may tanong ako kay Chairperson kasi po madami nakakapansin para hindi strong yung statement ng ating Pangulo. Parang we are offering, para bang medyo may comfort pa sa MILF, hindi man lang nakukundina o hindi man lang nagdidemand ng return ng mga... Yung po ba sa inyong palagay hindi talaga tama o medyo dapat medyo na bago ng konti yung, o kulang yung statement ng ating Pangulo bilang isang observer po? Oo. Actually, mahirap ang sitwasyon. It's a very complex situation. Yes, so, sobriety is important. Kailangan yan. Ang mahalaga dito siguro, I can understand the sentiments at saka yung galit, etc. Yes, All of us, I think, felt nagalit tayo. Ako nga pinupuna, ba't daw hindi ako kumikibo, no? Pero pinag-aaralan muna namin, hindi ako basta-basta maglalabas ng statement na mas hindi namin natatansya. But, ang importante, yung resolve ng gobyerno, yung resolve ng MILF leadership, na pag-aralan ng sitwasyon, number one, talagang suriin at gumawa ng seryosong inquiry. Kasi if there is excessive use of force yan, kasi maraming questions talaga, yung mga lumalabas. Bakit nandun yung MILF tsaka yung BIFF at saka natotolerate? Ayun, no, these are questions that have been raised. I myself said, ba't sila magkakasama doon? Di ba? Akala ko, yun, ganun yung akala. Supposedly magkaaway. Oo, supposedly magkaaway sila. But of course, yung kultura, magkakamag-anak itong mga ito. So yun yung complexity ng question. And we have to start from that reality rather than, put on our perceptions na, ba't ganyan? Hindi dapat ganito. Yung reality kasi, magkakamag-anak sila. Diba? Yung reality din, it is the MILF na nagpo-forge ng talks. And they did come up with steps, mga hakbang, para ipakita rin na ganun yung BIFF. But that question about Marwan being there, at saka sino yung isa, yung Basit Usman, na for a long period of time nandun yun, that makes it very complex. So, sobriety, sa akin, okay lamang yung ganon. Pero let us be firm about things that have to do in terms with standards, di ba? Compliance with the rule of law. And international humanitarian. International humanitarian law. Let's go back to 2011, yung Albarca. Yung kay Albarca. Massacre also. Mga 10 yata namatay doon, may mga pinugutan pa ng ulo, may mga namutilate pa. MILF commander din ang involved, mga MILF members din ang kasama doon. It seems na walang may nangyari doon. Nobody was arrested, nobody was charged in court, but correct me if I'm wrong. Bakit? Nakalimutan na lang natin, and then here comes another and a bigger massacre at that. So, in light of the Albarca Basilan massacre, can we expect na ganito rin ang mangyayari dito? That nobody will be brought to justice, nobody will be held to account. That's a possibility if we do not pursue this along with the government. So, I think that right now, hindi pwede yung si gobyerno lang ang tatrabaho eh. Ang media, mahalaga ang papel ninyo. Pero mahalaga rin yung sobriety. Of course. Diba? Huwag tayong nagiging masyadong emotional. At tiyakin natin na nasa parameters ng batas at saka yung katarungan ang nilalabas natin. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga rito, magkaroon tayo ng kondisyon ng kapayapaan kung ang interest natin, yung mamamayan sa Mindanao at sa Pilipinas, sa kabuuan, importante na ang target natin, ang goal natin, yung kapayapaan, pero naiintindihan ng tao. Nagpapaliwanag tayo at hindi tayo nagiging yung impulsive dito sa bagay na ito. Ayun. Nasa atin pong linya, bago po ako Tito Jo pumunta kay Dean Wadi mamaya, nasa linya po natin si Sir Gadsali Jaafar, ang Vice Chairman for Political Affairs ng MILF. Magandang gabi po, sir. Good evening, sir. Magandang gabi po, Vice Chairman. Magandang gabi po. Hindi po natin madidinig. Good evening, sir. Good evening. Magandang gabi po naman. Yes, sir. Good evening po. Sir? Meron tayong
technical Difficulty, difficulties. oo. But we will get back to the Vice Chairman for Political Affairs of the MILF. Yung creation, sir, ng Bangsamoro entity, ang isang sinasabi dyan, siyempre, government for the people of the Bangsamoro. So, yung pagkikreate sa palagay po natin, yung sinasabi ni Chairperson kanina, yung dapat we have to understand the culture eh. We cannot impose our own belief doon sa culture na meron sila doon. Like for example, alam natin nag-aaway, pero siyempre, magkakamag-anak pa rin sila and that you cannot disregard. Dito sa Bangsamoro, sa creation, palagay niya mai-ensure natin that at least since they'll be the one to govern their own selves, their people there, mas maayos yung pag-away-away sa kultura, sa pag-uugali at sa paniniwala. Alam mo, it will take a long time. Kasi alam mo, kahit anong nasyon na nag-undergo ng transition, Yes, sir. talagang dadaan yan ng mga challenges na susuingin yan. So, hindi natin masabi kung gaano kadali, kung gaano kabilis, kung magagawa yan in few years. But as I said in our previous conversation last time, Moro society, like Philippine society, is a house divided. House divide. So, it will take I think, a long time Ayun. before we could develop that coherence and unity among sa Bangsamoro. Balikan po muna natin si Sir Vice Chairman. Vice Chairman Gansali Jafar. Sir, magandang gabi po muli. Magandang gabi po. Ayun, nawala. Naputo lang Oo, din yan. naputo talaga. Medyo mahina yung signal doon sa area na yun, Sa Tito area Joe. na, and But, sana gusto natin madinig din ang kanyang pero sir, panig. giant step, para naintindihan naman natin tayo mga nasa Luzon, tayong mga nasa... Giant step talaga ang creation ng Bangsamoro. Totoo yan. Totoo yan. Actually, George, Yes. ang parang ang ginagamit kong metaphor, dyan nagamit na rin ito ng mga previous, I think, administration. Yung bibingka approach. On the ground, ang kailangan dyan talaga is para mag-succeed ang BBM, no less than what I call a cultural revolution from below. Yes, sir. Yung talagang himuki mo yung buong Bangsamoro, gumalaw at ayusin yung kanilang komunidad. Isa. Pangalawa, sa taas naman, is malawakang social reform. I'm referring to the national government. Kasi alam mo, ang problema sa Mindanao, like corruption, microcosm lang naman yan ng problema sa pangmalawakan. Buong bansa. Buong bansa. Kung wala tayong gagawin na malawakang reforma sa national, hindi rin natin masusustain yung mga reforma dyan dahil ang pulisya manggagaling dito sa national So ang sinasabi kong bibingka approach, social reform agenda from above and cultural revolution from below, ito ngayon ang requirements, two major requirements para magtagumpay, mapagtagumpay natin itong hinuhulmang Bangsamoro. Bangsamoro. Yung Islamic radicalism na ngayon po sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga Arab countries, ay medyo masyado pong masyado mainit at maigting po ngayon. Sa palagay niyo, ma'am, itong Bangsamoro may be a great equalizer and a solution to that so-called Islamic radicalism. Insofar as the region is concerned, the Philippines and the immediate surrounding area. Definitely. Any effort at extremism brings about the problems. Whether it is Islam, you talk fundamentalists, whether it is any religion that are fundamentalists themselves, and I'm talking Christian religion, or political entities Yes, ma'am. who are extremists, far right, far left, they always bring these problems because they isolate, they polarize, and they divide further. That's why itong Bangsamoro Basic Law tries to bring people, the different entities together. Pero para sa akin pa nga tama yung MNLF, dapat isasaalang-alang natin yan. Nagpunta ako sa Palimbang, tapos nakita ko yung mga maraming neglected doon na hindi nabibisita for the past 40 years. And I think historically they had something to do with the MNLF na kinukuhan. Yes. Sa aking palagay, sabi ko, babalikan ko kayo, dapat ito included. Yung mga katutubo, mga lumads, dapat included. Dapat inclusive tayo. And we should think less in terms of, although it is a reality to contend with culturally, Yes, but less in terms of religion, but more in terms of people with human rights and
that are of course divided by different persuasions, no? Religious, cultural, tsaka political persuasions. Pero ang pinakamahalaga dito, mga tao tayo na yung pagkatao ng bawat isa at yung pagkatao sa pangkalahatan ang dapat nating matamo. Before we end, Prof. George, basahin na natin yung mga ilang comments ng ating mga televiewers. From Mr. Landoy, kung gusto ng MILF, MNLF at BIFF, bakit hindi sila makipagtulungan sa gobyerno para mahuli ang mga terorista na pumatay sa mga taong inosente? Bagkus, kinukup-kup pa nila. At mula po kay Jovi Sugay, Peace Talks, ilang taon nang wala naman silang sincerity, all-out war. Kaya all-out war na lang, kaya para malaman nila na gusto ng gobyerno umunlad at sumulong para sa katahimikan ng bansa. Bilang parting words po ninyo, ma'am, all-out war. Masyadong umiinit ngayon ang all-out war. Madami nagsasabi, yan na lang ang solusyon, all-out war. Yung piece of And of course, parting your words, advice. Your advice. Yeah, my advice. Yung all-out war was done during the martial law period. And ang naging resulta noon, 500,000, 600,000 ang evacuees. Doon nagsimula yung mga evacuation centers. Ang evacuation centers, doon nagsimula yung human trafficking, prostitution, yung criminality that took place. Kung all-out war ang mangyayari, patuloy ang bloodshed natin. Dapat makita natin na hindi ito usapin ng ubusan, kung hindi usapin ng katahimikan bilang batayan para matamo natin yung tinatawag na sustainable development. I think that naiintindihan ko kung bakit galit ang mga tao, pero dapat ang pinakamahalaga, unawain natin ang mga kultura, unawain natin ang mga hindi pagkakaintindi ng bawat isa, at meron tayong mas malaking ethical framework, the human rights, the international human rights standards, at saka yung mga batas din natin. Pwede nating pagsimulan ito as our ethics, while morally on the ground, we do the practical way of helping the people seek their kwan. Din. And samahan nyo lang, do we really need to suspend consideration, and at the same time, medyo mag-demand tayo strongly ng good faith at saka mula Show sa of sincerity. sa MILF. At medyo, ano muna natin ng konting panahon pa bago muli tayo magtuloy, o dapat dire-diretso na? In fact, I think bukas, Biyernes, may pag-uusap sa Malaysia, ang dalawang panig, yung sa decommissioning. I think, yung mga punto kanina ni Secretary Alunan at yung mas stronger demand na gusto natin, pwedeng pag-usapan nito sa decommissioning . Kasi nga, kung sabihin na natin may mali dun sa timing ng operation at ngayon na nga ang nangyari at gusto natin maibalik yung armas, panagutin yung mga talagang gumawa ng ganung karumal-dumal na gawain, ay pag-usapan yun sa decommissioning. At tingin ko, kung hindi lang nagawa itong parang premature itong operasyon, maganda sanang gawin pagkatapos na ng decommissioning, yung bang in full partnership na ang MILF at saka AFP and PNP, yung ayusin yung problema dyan na dulot ng mga terorista. By that time, may magagawang magandang balita o achievement yung decommissioning na pwedeng ipangalandakan ng MILF, ng gobyerno, etc. Na pwede pala talaga maging partners. Precisely. Pero nung ginawa itong operasyon, at that time na medyo uncertain pa naman ang partnership, yun ang sinasabi natin na parang wrong timing nga talaga. So, tingin ko pwede bukas, isama yung lahat ng mga demands na yun doon sa issue ng decommissioning. At ano yung mga dapat gawin para talaga mabuo yung full partnership ng dalawang parties, ng puwersa ng MILF at puwersa ng gobyerno. Okay, talaga namang hindi naman po madali ang paghahanap ng kapayapaan, pero nagpapasalamat po tayo sa ating mga panel ngayong gabi. Of course, si Chairperson Eto Rosales ng Commission on Human Rights, and si Dean Julkipli Wadi, and of course, papasalamat din po tayo kay dating kalihim Rafael Alunan and kay Vice Chairman Gadsali Jafar na hindi mo, although hindi natin nakausap, but nagpapasalamat po tayo sa kanya. And of course, George, if I may add, let's look at the forest and not the trees, but there has to be accountability and justice. Maraming salamat din po sa inyo, mga poll watchers ng bayan, naway may naidagdag kami sa inyong kaalaman. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga impormasyon, nasa inyo ang desisyon at ang pagbuo ng opinyon. Hanggang sa susunod na Webes, muli nyo kaming samahan sa paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
Atin pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, Sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.